Magandang araw po mga kapadong. Si Father Edward Dantes po ito, Father Edong, at ito po ang ikwento nyo kay Padong. Meron naman po akong kwento tungkol ulit sa akin kasi yun ang pinakamadaling ikwento yung tunay na nangyari sa sarili. Isang araw nung ako po ay college, medyo matagal-tagal na po ng konti. Ako po kasi ay taga Makati. So bumabiyahe po ako mula Recto papunta ng Guadalupe. Minsan po, crossing po kasi ang daan ko EDSA. Sumakay po doon ako ng bus dahil nga po ako ay matulugin. Dahil ako po ay working student, nagtatrabaho sa isang fast food, madalas po akong nakakatulog. At ang pamasahe ko po madalas din ay sakto lang. So ako po ay sumakay sa Cubao ng bus, papunta na ng Guadalupe, dumaan nga po ng Mandaluyong. At napapikit ako ng konti kasi alam ko, susunod na babaan ay Guadalupe na. Sa ilang segundo lang po ng pagpikit, pagmulat ko, nasa bikutan na ako. So nag-alala ako paano ako makakauwi kasi eksakto lang yung pera ko. Luminga-linga po ako sa paligid at nag-isip ano ba ang gagawin ko. Kasi kailangan ko rin makauwi kasi pagod na ako, kailangan ko pang mag-aral. Galing sa trabaho, kahit po working student na ako. Nakita ko po yung nagtitinda ng mani doon po sa gilid ng kalsada sa Bikutan. Naglakas loob na po ako dahil maayos naman yung itsura ko. Alam kong sana paniwalaan ako. Sinabi ko po doon sa nagtitinda, Nay, pasensya na po, estudyante po ako Taga Guadalupe po ako. Ako po'y nakatulog sa biyahe. Nasobrahan po ako ng baba, kaya narito po ako sa Bikutan. Ang sabi sa akin nung nanay, anong kailangan mo? Sabi ko po, pwede pong makahingi lang ng konting barya para lang po sumakto yung aking pamasahe. Para po makabalik ng Guadalupe. Wala pong dalawang salita. Hindi nga po ako sinino-sino pa nung nanay na nagtitinda ng mani. Inabutan po ako ng pera. Nilukot niya, nilagay sa aking kamay. Bukod po doon, nagbalot pa ng mani. At sinabi sa akin, ito yung kainin mo sa pagsakay mo para hindi ka makatulog. Sabi niya, mag-iingat ka. Matapos po nun, tinanggap ko yung lahat, nagpasalamat ako, at ako'y sumakay na ng bus papunta ng Guadalupe. Inisip ko po na kay buti pa rin ng tao na sa mga pagkakataong ganito, balisa ka na hindi mo na alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Magpapadala ang Diyos ng mga tao ng tutulong sa iyo. Kailangan lamang na ikaw ay totoo sa sarili mo at alam mo naman talaga kung ano ang tutunguhin mo. Sino naman po ba ako na hindi naman kami magkakilala ng nanay? Binigyan ako ng pamasahe pa uwi, sumobra pa sa kailangan ko. Pinabaunan pa rin ako ng makukukot na mani para hindi na nga ako makatulog. Sa sasakyan pa uwi. Sa akin po ito ay palatandaan lamang ng biyaya ng Diyos sa atin. Yung mga bagay na hindi natin napapansin na pinagwawalang halaga lang natin. Hanggang sa dumating ang pagkakataong mangangailangan tayo. At ang Diyos ay magpapadala ng tao. Hindi niya tayo titikisin. Nais ko nga po sanang balikan ang nanay na yon pero iba na kasi ang itsura ng Bikutan ngayon. Wala na rin nagtitinda ng mani sa intersection. Kasi yung nanay na nagbigay ng pamasahe sa akin, nagbigay ng mani na kukukutin, hindi niya alam. Yung binatang yun ay pari na ngayon. Na lagi kong tinatandaan na minsan, isang araw na ngailangan ako. Ang Diyos ay hindi nakakalimot, nagpadala siya ng tao. At naging mabuti ang kalagayan ko. Ito po muli si Father Edward Dantes, Pads Edong. Ikwento nyo kay Padong.
4th episode.